Bantay Boto 2025. 7 sa 10 Pilipino pumapabor sa mga kandidatong nais puksain ang katiwalian at pangungurakot sa gobyerno ayon po yan sa survey ng Social Weather Station. Layong alamin kung ilan at sino ang mga boboto sa mga kakandidatong nagsusulong ng mga piling issue. Lumabas po na 70% sa mga Pilipino na ang boboto sa kandidatong kontra sa korupsyon sa ating pamahalaan. Maliban dito, nasa siyam at sa bawat 10 Pilipino ang boboto sa mga kandidatong nais paunlarin ang agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain. Ang SWS survey ay isinagawa po noong February 15 hanggang 19 na sinagutan ng 1,800 na rehistradong botante mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ibinasura ng Commission on Elections sa COMELEC noong Martes ang disqualification case laban sa mga kandidatong senador na sina Ben at Erwin Tulfo pati na rin sa iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Ayon sa COMELEC First Division, hindi nasunod ang tamang porma ng petisyon dahil sa kakulangan ng mga kinakailangan dokumento kabilang ang mga kopya ng Certificates of Candidacy ng mga respondents. Iginit ng petitioner na si Virgilio Garcia na sakop ng 1987 Constitution ang pagbabawal sa political dynasties. Ngunit ayon sa mga legal na eksperto, hindi ito maipatutupad ng walang kaukulang batas. Sinabi naman ni Representative Erwin Tulfo na ang desisyon ng COMELEC ay patunay ng integridad ng halalan at kahalagahan ng due process. Samantala, isang hiwalay na disqualification petition laban kay Erwin Tulfo ang patuloy pang dinidinig sa COMELEC First Division. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaari magsampa ng motion for reconsideration ang petitioner o muling maghain ng bagong petisyon bago ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Nilinaw naman ng Philippine National Police o PNP na 8 pa lamang ang validated election-related incidents sa bansa mula po sa sinabi ng COMELEC na 29. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, muli nila itong ipinaliwanag sa COMELEC na ito ang tamang bilang. Batay po sa datos ng PNP, 3 sa mga naturang election-related violence ay nagmula sa BARM, 2 sa Visayas at tig-1 sa Ilocos, Zamboanga maging sa Socsargen. Sinabi pa ni Fajardo na sinimulan nila ang pagklasipika sa mga insidente simula lamang nitong January 12 at hindi noong October pa. Sinabi naman ni COMELEC Chairperson George Garcia na personal iniyang kinilalang listahan ng PNP tungkol po sa naturang validated election-related incident.